At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Bistado na! Isang nakakagulat at kalunos-lunos na revelasyon ang siniwalat sa publiko kaugnay sa di umano'y mga dinampot ng mga otoridad sa ilalim ng administrasyon ni President Kuting ng Norte Jr. Ayon sa ilang testigo at pamilya ng mga nawawala, hindi umano sila nakatanggap ng sapat na paliwanag na sinapit ng kanilang mga mahal sa buhay na hanggang ngayon ay hindi pa rin natatagpuan. Sa eksklusibong panayam ay binahagi ng ilang pamilya ang masaklap na karanasan. May mga umano'y kinuha sa gitna ng gabi na walang dalang arrest warrant at hindi na muling nasilayan. Ang iba naman lumutang na lamang, wala ng buhay o kaya nasa masaklap na kalagayan. Ayon sa mga ulat, karamihan sa mga biktima ay pinaratangang may kaugnayan sa iligal na droga o rebelyon, ngunit wala umanong konkretong ebidensyang ipinakita. Lumabas din sa investigasyon ng isang human rights groups na may pattern umano ng paglabag sa karapatang pantao at tila sistematikong pananahimik ng ilang sangay ng gobyerno. Humihingi na ngayon ang katarungan ng mga pamilya at nananawagan ng isang malalimang investigasyon. Samantala, naninindigan naman ng Malacanang na walang kautusang ganito ang inilabas ng Pangulo. Patuloy namin tututukan ang isyong ito at sisikaping makuha ang panig ng lahat ng kinauukulan sa gitna ng mga tanong at pangamba, iisang panawagan ng sambayanan, hustisya, katotohanan at pananagutan. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Alindog bilang ina? Yes, syempre ang ating Alindog patuloy pa rin nakikipaglaban. Sheena, the last time na nagkita tayo at dito nakikilala ka na ng mga tao, no? Na yung nakita ko na sa comment section. The last time na nagkita tayo nung birthday ni PRRD. So, hindi tayo nakapagpasalamatan talaga ng bonggang-bongga kasi nga busy ako doon sa pagbubudots. Tapos alam ko, ang lamig doon, tapos umuwi ka na. And anyway, narinig ng ating mga kababayan at ng ating Vice President Inday Sara yung case mo kung saan inabdak nga ang iyong mga anak at sa kasalukuyan ay nasa Pilipinas pa rin sila at yun nga ay nilalabanan mo kung ano yung pwede mong magawa para maibalik sa piling mo ang iyong mga anak. So bago tayo seryoso, di ba, sa ating usapin, ikaw, ano ba ang celebration natin dyan sa Belgium? Sa akin naman, flowers at saka heartfelt cards from my kids. Oh, It's for me, masarap na yan. Oh, nice. Oh. Artist kasi yung anak ko. Okay. So, talagang pinag-effortan niya. Hindi lang ngayon na every time talaga, kahit birthday ko, Mother's Day, Christmas, nagsusulat talaga siya. In fact, nung I think, mga 2, 3, 4 years old pa yan, it started from that age. Every single day, nakaka-receive ako ng note galing sa kanya. Yung vault ko nga sa Makati dati, punong-puno yan ng notes niya kasi kinikip ko yun. I hope nandun pa rin yung mga notes, ano? Sana nga at hindi sinunog. Sinunog ng tatay na, yung tatay, yung kasabwat ni Lisa, di ba? I hope nga, no? Sana nga hindi sinunog. So, basahin ko lang kasi nakaka-inspire naman. Okay, go ahead. Tingnan mo ang loob. Oh my goodness. Siya nag-drawing yan. Ang nice naman. Tingnan mo naman ang ginawa ng aking anak na babae. Ay, teka, nawala ako. Sorry. Okay. Multitask kasi nawala ang iyong Alindog. Kasi pag-uusapan natin ang mata, paano ba nagiging maganda ang isang ina na katulad mo sa kabila ng, kinidnap ang mga anak, ginigipit and everything. Pero bago natin magtuloy-tuloy, paki-share mo naman ang message ng iyong chikiting. Palangga naman. Thank you for the compliment, Siyempre, unang-una, ang mga anak ko ay fans ko. No? Diba? Dapat talaga ganon. Okay. Nakaka-receive ako ng mga compliments nila. I'm flattered, nakakataba ng puso. Nakakaiyak kasi despite, sa laban na to, you have the support of your children. At sila din kasi mismo, hindi sila nawawalan ng hope. The fact na witness nila kung paano
like yung children, yung dalawang kids mo with, nakasama mo, na witness nila kung paano talagang forcibly na inagaw yung dalawa nilang kapatid sa piling mo bilang isang ina at sa kanila. Yeah. Go ahead, Sheena. Kasi, sila mismo pressured on my side kasi nga, ini-expect nila na I will never give up. Yeah. My son reminded me, of course, ma'am, you will never give up. Yes, Pressure, you yun never na. But in a way, nakakataba ng puso kasi I have the support of my kids. Sure. And sila mismo, they know that they have all the freedom to speak, they have the freedom to choose, they have the freedom to express their thoughts, their opinions, without any judgment from me or from any other. I always remind them, it is your right as a child na, Yeah. na iparating or i-express ang kanilang desire, ang kanilang isipan, and I am very open and proactive in that. Alam nila yan. So, and that they are happy and thankful that cool mom daw ako. Okay? Oh, diba? Kailangan maging Oo, cool mom tayo. Okay. So, bago mo basahin yung card ng iyong anak, dun sa kapapasok lang, bigyan na natin sila ng konting background. No? Okay. Si Sheena po, siya yung yung tinawag kong distressed mother dahil nga siya ay biktima ng Marcos government na kung saan ginamit ang pang-aabuso sa kapangyarihan ng batas, nag-fabricate ng mga crimes, witnesses, and everything para ma-extract yung kanyang anak gamit, mga anak, actually dalawa, gamit ang ISAF, ang AFP, pakikipagsabwatan ni Teddy Boy Locsin Jr., ang asawa ni Teddy Boy Locsin Jr. na si Maria Louie Barcelon, at marami pang iba, DOJ, So doon po sa mga kapapasok lang, balikan nyo na lang yung vlog natin dahil ang haba na rin naman ang pinag-usapan namin dito. But ganun pa man, ito ay kumustahan lang bilang isang ina. And naisip ko na ikaw talaga yung imbitahin ko dahil ikaw yung tama siguro na magpakita ng strength o lakas sa mga mothers na inaapi. 'Di ba? Pero sa kabila ng pang-aapi ng gobyernong Marcos, at yun ang mga kasabwat niya, especially yung father ng mga anak mo na nakipagsabwatan, yung alindog mo hindi matatawaran. No, di ba? Yan, Sheena, go ahead. Ikaw naman. Ito naman ay hindi naman masyadong seryoso ang ating pag-uusap, pero seryoso ang issue dito. Ang iyong I like it very much. I like it very much kasi alam mo, pag natural talaga, na hindi scripted. You felt so comfortable and very, kahit ang mga tao nababasa nila yan, na natural ang usapan, na walang bahid na planado or, to accuse or to, tawag ito, na hindi subjective. Okay? Yes. Yeah, it's an objective discussion natin. Bilang ina, bilang human, bilang tao, bilang Pilipino, yes. So, I am honored. Ikwento ko a little bit kung ano pa ng ating pag-uusapan ng aking experience bilang kwento mo lang anak, kasi ina. last time medyo nahirapan sila kaya nagbisaya man taday. So ngayon, brief lang yung summary in Tagalog or in English or kung saan ka komportable. Go ahead. Taglish. Pasensya na po kasi honest naman ako, kasi hindi talaga ako fluent pag Tagalog, yes. Kasi unang-una, matagal na akong nawala sa Pilipinas, so every single day ang nakakausap ko, puros English talaga. Kahit yung mga anak ko, English kami sa bahay. Okay, nagda-Dutch. Bisaya konti sa mga anak ko. Pero mainly, pag may kausap akong taga-Pilipinas, Bisaya. Okay, hindi Tagalog. Okay? Okay, go ahead. Hindi Tagalog. So, ako po ay, ang nangyari sa akin bilang ina, it started from nung ako ay bata pa. Okay? I grow up, lumaki akong I witnessed a certain violence at home. Kasi kasi ang papa ko
At the time kasi he was lasinggero, um, gambler, kaya gambler, ang gamble niya ay yung parang manok, derby, Sabong, derby? sabong. Sabong, Sabong oo, man. yan, sabong, Sabong. yes. I believe a person talaga, pag mayroon talagang bisyo, relatives lang yan yung being violent ka, you know. I grew up with that, seeing my mom, hindi lang ako, of course, the rest of my siblings, tatlo kasi kami magkakapatid. I'm a middle child. I grew up with it, we grew up with it, witnessing my mom has been beaten up multiple times. We grew up with Okay. it hanggang naging adult na nga ako you know. Oo. Yeah, so I've been telling my mom na, Mom, ba't ayaw mong hiwalayan si Papa? Sabi ko. And then, excuse me lang. Bye-bye! See you later. Yeah. Sabi ko, bakit mo ayaw hiwalayan si Papa? Kasi to save you, you know, from being mentally, psychologically, and physically abused. Sabi niya, why do you want a broken family? Sabi niya sa akin yan. Sabi ko, Ma, we are already broken. Sabi ko, the moment na si Papa pinapasakitan ka in front of us, it's already broken. There's nothing like a Yeah. family acting and giving such, you know, actions to the wife and to the children who were witnessing it. Alam mo, hindi lang ako ang may gantong case. Kasi it's kind of common. Ay, nawala ka. Okay. Okay. I'm still Kasi here. I'm listening. I think it's common society. Nawala. Yung Ah. signal mo. Yeah. Go ahead. And, sorry. I can imagine marami ang makaka-relate nitong story na to. You know? I'm telling my story to remind women and mothers that you're not alone and there's always I think kailangan ma-stabilize yung signal mo. You're not alone. Sabi mo, you're not alone. Yun, doon ka naputol. Yeah. Okay. I'm not alone. I can imagine I'm not alone. We experienced this maybe even worse than what ano. So I'm sharing my story not because to shame or ipahiya ang pamilya ko, not at all. This is my story, my personal story, and it is my right, karapatan ko. It also freedom, it's my freedom na magkwento sa buhay ko kung ang my goal is to give hello palangga? Inspire people. Yeah, hindi. Wala. To inspire people. Yeah, to inspire people and to give them hope and strengthen their faith. Yes. Kasi I'm a living proof that is very na talagang hindi ako takot na magpunta in public. In the past, nahihiya ako to talk about my past. No, dati-dati nahihiya ako kasi nakakahiya talaga having this kind of family situation. Okay. Are you saying na yung mom mo ba? Kasi this is about mother, no? Yeah. Are you saying yung mom mo at yung father mo, they're still together ba? They're living together? Apparently, yes. They are still living together. Hindi lang din si mama ang mag-isa na pumili na magstay na lang at home kahit alam nila na ang kanilang husband is abusive. We know this, This is reality. Yeah. Yes, this is reality. For some reason, they have some fears. I respect the decision of my mom. But to tell you a full story from age, if I recollect the happenings, when I was 12 years old, nag-away sila mama and papa, no? Sapak, verbal, etc. Sigawan. Kami tatlo mag-siblings sa andoon din. When my father attempt
to, hawak niya ay knife. Knife, Saktan knife, ang mama mo. oo, sasaktan niya yung mama ko. Tapos hawak niya yung knife, kutsilyo. Okay. Hawak Oo. niya kutsilyo. So I went in the middle. Okay? 12 years old lang ako, 12. I went in the middle. Sabi ko, pa, instead do it to me, not to my mom. I mean, stab me instead, Yeah. not to my mom. Sabi ko sa kanya. And nagalit talaga ang papa ko sa mama ko. Bakit daw kumakampi kami mga anak sa mama ko? Okay. Alright. Truly, do you know, I consider my mom as my hero. You know why? She sacrificed her being womanhood and motherhood for us children. And ako palangga, hindi naman kami mayaman, okay? Pero ang goal ng mama ko is really to give a very good education to us. Makapagtapos kami sa pag-aaral. At may mga bilin si mama sa akin, mamaya ikukwento ko. Then it doesn't stop there, ha? Continue pa din ang abuse ng papa ko. Sabi ko, ay sana kung 14, 15 years old, 16, sana mayroon ng legal na trabaho kasi gusto ko nang lumabas sa aming tahanan, para hindi every single day ma-witness ko yung abuse, Kasi it's really tormenting as a child growing up. Pero luckily, I have a strong personality. At I had the goal that I will make myself successful. Yes. Yeah. Para hindi ako maging dependent sa lalaki. Okay? Yeah, because my mom... Yeah. My question is, why you are telling this story? I mean, bakit kailangan i-expose mo? Kasi I understand, may mga magpamilya na hindi nila ini-ere or tinatago nila yung mga gantong klaseng hindi magandang pangyayari sa isang pamilya. Ito ba dahil yung father mo ay naglabas ng video na panira sa'yo at ito ay allegedly ay pinwersa ni Francis Lloyd Chua na tatay ng mga anak mo para sirain kanya bilang isang anak? Doon ka ba nanggagaling? It's a yes and no. Okay? Why? Kasi, unang-una, dati, normally, nahihiya akong ikwento yung past ko. Okay? Kasi, kahihiyan talaga yon. Di ba, we are used to that in our society na pag ang parents mo are not really doing good, etc. Nakakahiya na ikwento and you have to remain it in private, etc. etc. Pero to me naman kasi, siniraan na nila ako At yung sira pa naman ay walang katotohanan. That's true. Ito yung sinasabi ko ay katotohanan. Kung ang tao naman publicly, kahit yung the rest of our family, would like to know, they know the truth. Of course, alam nila ang katotohanan. Alam din nila kung ano yung papa ko, Pero hindi sa sinisiraan ko yung papa ko, no. It's not about it. I cannot change him anymore. Ganyan na talaga siya. So, akala ko dati that I could empower my mom, that finally, one day, magde-decide na siya na to choose herself. Kasi hindi naman na kami maliliit Malalaki na kami, may mga apo na nga sila, di ba? So, pero okay, finally, sabi nga ni Francis sa akin dati nung okay pa kami, sabi niya, Sheena, why don't you forgive your dad? Sabi niya, don't leave any grudges. Sabi ko, it's not grudges. I don't have grudges against him. It is normal for me as a child at bilang anak na didistansya ako sa kanya kasi hindi ako sang-ayon sa pinaggagawa niya. Alam din niya ng papa ko. Apparently and unfortunately, hindi kami close. Kasi ako, dumistansya ako kasi nga hindi ako sang-ayon sa pinaggagawa niya. Okay, ayokong tawag nito, I can only advise my mom bilang anak kung anong nakikita ko. At saka siya pa din ang magde-decide if she wanted to. Okay, tulad ng her choosing to be on my father's side. I hope hindi siya get-threatened din, I can only hope. And at alam ko, at the beginning siguro kaya si Papa nag-side
kay Francis kasi nga alam ni Francis din ang ginawa ni Papa. Baka yun ang ginawa nilang threat sa kanya. Tinakot si Papa na baka mag-file ako ng case against my Papa dahil sa ginawa niya, sa pamilya. Pero I never did that. Yeah. No. Sheena, no, para lang maintindihan ng ating mga nanonood na hindi nasundan yung ating yung unang ilabas na tong issue na to. So, ang father mo ba ay nag-witness sa mga kaso mo laban sa iyo or siya ba talaga ay witness? Nakita ba niya yung paghihirap mo, yung dwelling ninyo ni Francis or any situation na witness niya with regards dito sa family dwelling o partnership niyo ni Francis? Unang-una palangga, I will tell you something. Even my father is not perfect, no? I know that he is so proud of me. Kahit na ako yung medyo talagang lumalaban, no? Warrior? Warrior. Alam ko na proud siya sa akin. I remember clearly. Kahit na nga, okay, kwento ko na rin when I was 18, 18 na ako, palangga. Nag-away sila ni Mama at Papa. Sinuntok niya kasi sa tiyan si Mama. Okay. Nakita ko yun, sinuntok ko din siya. Pero alam mo, Sinuntok mo siya pabalik. Oo, Okay. sinuntok ko siya. Can you imagine? Kababae ko, 18 years old. Sinuntok ko talaga siya kasi nga, to defend my mom. Pero alam mo, pero gigrab niya yung buhok ko, etc. Pero syempre, anak pa din ako kahit papaano, right? Alam mo ang nangyari? Alam mo, pag ikaw ay victim or traumatized, instead na I would feel grief, etc., I felt guilty na ginawa ko yun sa papa ko. Siyempre, papa mo pa rin yun, pero yun ay emotion mo dahil na-witness mo yung abusive behavior niya. Yes. Siyempre kami mga anak din received also a lot of we were still younger at the time. Sabi ko talaga sa isip ko, hindi talaga ako mag-aasawa. kasi nga yung mama ko, 'di ba, na witness ko. So Yeah. sabi ko kay sabi ni Mama, Sheena, pagbutihin mo yung pag-aaral mo. Nire-remind din ako ni Papa, Sheena, pagbutihin mo yung pag-aaral mo sa university, makatapos ka, happy na kami. Yun ang sabi ni Papa sa akin. Sabi ko sa kanya, okay, mag-deal tayo. Sabi ko. The moment I graduated in my university, promise me, hindi niyo pakikialaman ang aking decision. I will honor your advices and your recommendations, suggestions. I will listen to it and I will analyze about it. I'm over it, but ako pa din ang end decision. Sabi ko sa kanila. Kasi ako ang haharap whatever circumstances, whatever the results is. And I promise you, hindi ko kayo aagrabyaduhin. Yun ang sinabi ko sa parents ko at that time. No? University pa lang ako noon. But then, can I make kwento? Okay, go ahead. Okay, Mother's hindi Day naman to eh. Yeah, go Okay, ahead. ako naman, hindi naman, normally mahihiya ako, pero no, hindi na. Sabi Hindi ko, na? katotohanan naman to eh. Sabi ko, alam mo, when my firstborn child, hindi naman anak ni Francis yan, Okay. Oo. I would like to announce this in public as well for this purpose. My eldest son is not the son of Francis. Because mga kalaban ni Francis, nagdi-death threat sa kanya, thought that the eldest child of Francis is Sean. Which is And that not. going back to that, Francis when I was really so worried about the death threats, I confronted him about it, no? Nung at that time, nagde-decide kami kung saan kaming country kukuha ng citizenship. Okay? That was back in 2019. Sabi ko sa kanya, Francis, I remember so clearly that was madaling araw. Nag-drive ako kasi at the time nakatira na ako sa Parañaque and he is still living in San Isidro, Makati. Okay? No, parang warehouse. Yun ang una naming bahay nung nag-move kami sa Manila from Cebu, di ba? But anyway, sabi ko, Francis, i-work out na natin yung citizenship kasi natatakot na talaga ako. Sabi niya, ba't ayaw mong tawagin ng tatay ng eldest child mo? Alam mo? Doon ako nakarealize. Sabi ko, oh my God, shit. Sabi ko,
are you this confident? Because akala na makalaban mo that your firstborn child is Sean? Talaga, umiyak talaga ako ng todo. Sabi ko, how dare you? I mean, sabi ko talaga sa'yo, how come you ever thought about this? Oh my God, kasi we never announced it in public na hindi niya anak yung firstborn child. Okay? Yes. So, di ba? Ganun naman yun sa Chinese, di ba? Honor to them. It's very important to them to have a firstborn child, lalo na pag lalaki. Di ba? Yeah. Importante sa Chinese yan. So, syempre, kung may kalaban ka, titirahin nila ang anak, hindi ikaw, di ba? Yeah. So, babalikan natin yung mga death threats nyo kasi yun nga, para sa kapakanan ng ating mga manonood. So, ito pong death threats na sinasabi ni Sheena, ito yung mga, kalaban ni Francis sa mga negosyo, nag-agrabyado, Kasi Yes. Francis Lloyd Chua, yung partner niya, na para kasi may mga nagtatanong ano ba nangyayari dito sa pinag-uusapan natin. Kasi yung sinasabi po namin na si Francis Lloyd Chua, siya po ay business partner ni Lisa Tanas at ni Marcos at ngayon ay mga malaking kontratang nakukuha sa Marcos administration. At kaibigan ni Lisa na nag-facilitate po para i-abduct o para i-extract ang anak ni Sheena mula sa Istanbul, Turkey, pabalik sa Pilipinas. Ginamit ang kapangyarihan, pang-aabuso ng government. So kaya sinasabi niya yung istorya niya para mas maintindihan niyo kung saan siya nanggagaling. So, going back dito sa death threat dahil parang wala siyang pakialam dahil hindi niya anak yung panganay mo. I mean yung firstborn child mo. So parang doon mo na realize na talagang itong taong ito na partner mo na tinuturing